Sa ating balitang national, walang ngipin o powerless ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya ng flood control project sa bansa. Sinabi ito ng dalawang mga mambabatas na sina Kamanggagawa Representative Eli San Fernando at Caloocan Representative Edgar Erice. Anila, ang pagtanggi ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na ituloy ang pagdalo sa pagdinig ay patunay na walang sapat na kapangyarihan ng komisyon. Tila ito ay binuo ng Malacanang para pagtakpan ng mga buwaya na nagkamal ng pera ng bayan. Inirekomenda ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ipatawag ng ICI si dating Marikina Representative Stella Kimbo upang magpaliwanag sa nakuha niyang 300 million pesos na pondong inilaan sa kanya mula sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP ng Department of Health. Inamin ni Magalong na nagulat siya nang makita ang isang dokumento na nagpapakita na may malaking halagang inilaan kay Kimbo, dahilan upang questionin niya ang pagpatas na pamamahagi ng MAIP funds. Ganyan siya ka-influential na kaalyado ni Pangulong Marcos ayon kay Magalong. Samantala, bumuelta si Senator Bongo sa mga isyu ng katiwalian at maanumalyang flood control projects kasunod ng pagkakadawit ng kanyang pangalan at pagkakaugnay sa mga diskaya. Dapat tumbukin na ng mga diskaya ang tunay na utak ng anomalya. Kumita man sila sa pondo ng DPWH noon, mas kumita naman ng malaki sina dating Speaker Romualdez at Congressman Ko. Pag hindi tinumbok ni na Diskaya ang tunay na buwaya ay mananatili silang malaya habang ang mag-asawa ay mabubulok sa bilangguan. Marami sa mga tauhan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang may kaugnayan sa mga kontraktor na sangkot sa flood control anomaly. Ibinunyag ito ni House Appropriations Panel Vice Chair at Batangas Representative Leandro Leviste na nagsabing nakuha niyang impormasyon sa mga kasamahan sa Kongreso. Maraming mga kongresista ang may alam nito. Aniya dahil open secret ito sa mga mambabatas na maraming taga DPWH ang kakutsaba ng mga kontraktor. Samantala, inamin ng Private Hospital Associations of the Philippines Incorporated o FAPI na tumaas ng hanggang 10% ang itinaas ng kaso ng mga influenza-like illness o ILI sa mga pribadong pagamutan. Mula pa noong nakalipas na buwan na itala na ng private hospitals ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng magkatrangkaso, sipon, ubo at lagnat. Karamihan sa mga may sakit nito ay ayaw magpa-ospital at nagsasagawa na lang ng self-medication. Pinaalalahanan ang may ILI na gumamit pa rin ng face mask kapag nasa lugar na maraming tao.